Tampok naman sa nalalapit na 2026 Milano Cortina Winter Olympics ang pinakamahusay na atleta sa mundo habang umiigting ang debate tungkol sa partisipasyon ng transgender athletes sa women's category. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Fred Trabanal. Magbubukas ngayong Biyernes ang 2026 Milano Cortina Water Olympics kung saan tampok ang pinakamahuhusay na atleta sa mundo sa pinakamalaking entablado ng winter sports. Ang edisyong ito ng Olympics ay gaganapin sa ilalim ng kasalukuyang mga patakaran na patuloy na nagpapahintulot sa mga transgender athlete na makilahok sa kompetisyon habang wala pa ring iisang pandaigdigang pamantayan sa kanilang eligibility. Sa ngayon, pinapayagan ng mga transgender athlete na sumali sa Olympics basta't sila'y pumasa sa panuntunang itinakda ng kani-kanilang international sports federations. Dahil dito, inaasahang may mga transgender athlete na lalaban sa Milano Cortina Games. Kabilang ang Swedish mogul skier na si Elis Lindholm na sasabak sa women's category alinsunod sa umiiral na eligibility criteria ng International Ski Federation. Ayon sa International Olympic Committee, ang paglahok ni Lindholm ay naaayon sa kasarian na itinakda sa kanyang eligibility, kaya't nananatili siyang kwalipikado sa kabila ng patuloy na debate ukol sa transgender participation sa women's sports. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, nasa bawat sports federation ang kapangyarihang magtakda ng sarili nitong patakaran, dahilan upang manatiling magkakaiba ang mga regulasyon sa iba't ibang disiplina. Habang ang ilan ay nananawagan ng mas mahigpit na tuntunin upang mapanatili ang patas na laban sa women's category, patuloy namang iginigiit ng IOC ang kahalagahan ng inklusibong paglahok sa sports. Gayunman, kinilala ng Olympic body ang pangangailangang tugunan ang lumalaking usapin, kaya't inaasahang maglalabas ito ng bagong universal guidelines sa first quarter ng 2026. Sa ilalim ng pamumuno ng bagong IOC President si Christy Conventry, inilagay sa sentro ng mga paparating na patakaran ng balanse sa pagitan ng fairness ng kompetisyon at karapatang makilahok ng bawat atleta. Hanggang sa ipinatupad ang bagong alituntunin, mananatiling bukas ang entablado ng Milano Cortina para sa mga transgender athlete na pumasa sa umiiral na pamantayan. Sa pagbubukas ng Olympics, nagsisilbing paalala ang isyong ito ng patuloy na pagbabago sa mundo ng elite sports, kung saan ang inclusivity at patas na laban ay sabay na hinaharap ng international sports community. Ako si Fred Rabanal, Abante Sports, now na.